Ito yung harvest natin within 2 days, 201 eggs sa ating 4 na breeding pens. Andito na naman ako sa Pacifica ngayon. Dito ako bumibili ng mga kailangan ko sa manukan. Ang binili ko is V-Pro 4000 at hindi na po ako gumagamit ng product ng BMEG tsaka Pilmico. Mas mataas kasi yung protein content nito. Sulit na sulit talaga at malayo yung diferensya sa ibang brand. Dito sa lugar namin, 200 pesos yung diferensya kumpara sa branded feeds like Pilmico and BMEG. Ang bilis talaga ng mga tropa natin dito sa Pacifica. 4 na sako yung binili ko ngayon, hindi pa naubos yung feeds natin sa manukan. Ayaw ko kasing maubusan ng ganitong feeds yung mga manok natin. Shoutout pala sa mga kaibigan natin sa Pacifica dito sa Polomolok, South Cotabato. Sana bigyan tayo ng discount ng Pacifica. Sana naman. Biyahe na tayo papuntang Manukan, 30 minutes pa. At ngayon, dumating na tayo dito sa bodega ng ating Manukan. Yan, ito yung patunay na gumagamit talaga ako ng Galimax 21 dati. 17% yung crude protein nito. Pero sana naman, babaan nila yung presyo. Napakamahal na kasi, almost 2,000 pesos. Kung walang Galimax 21 sa lugar nyo, pwede naman yung BMEG or V-Pro. Nasa 3 lang. Pero sa ngayon, V-Pro 4000 ako. Meron pa tayong crack corn dito, tsaka hammered corn. Ang mga biik natin, 62 days na. Simula nung isinilang sila. Pure feeds po yan. V-Pro din po yung pinapakain ko. Dati, pangarap ko lang magkaroon ng mga ganito karaming feeds. Kasi dati, hindi ako makabili kahit isang sako lang. Doon naman talaga nagsisimula halos lahat. Mas masarap yung mga success mo sa buhay kapag naranasan mo yung pait talaga. Ang V-Pro 4000 merong 18% na crude protein. Yung itlog pala sa hatcher kahapon, meron na mga sisiu. Sa ngayon, ika-19th day nito. Ganyan kaganda yung hatcher namin dahil sa calibration natin dito. Ngayon naman, mapapakain na tayo sa ating mga alaga. Dito tayo sa breeding pen number 1 sa mga native chickens natin. Dito sa manukan namin, nagbibigay din kami ng mga alternative feeds like crack corn, tsaka hammer, tsaka damo-damo at mga tira-tirang gulay. Dahil mas masarap ang lasa ng manok kapag kumakain ito ng organic. Pero hindi enough kapag ganun lang. Dapat talaga magbigay ng feed supplement dito sa mga alaga natin. Yung binibigay ko dito is yung King's Vita Plus. Para mas mapaganda pa ang performance ng ating mga alagang manok. Sa tubigan din nila, nagbibigay din po kami ng molasses at asukal. Ang asukal ay para pampagana kumain, molasses naman para stronger bones sa ating mga alagang manok para hindi po sila madaling malumpo. Kapag nasubrahan din po kasi sa pagkain at sa protita itong mga alaga natin, posible po mabigatan sila sa kanilang katawan at ma-weak yung kanilang mga bones. Kaya merong nalulumpo. Yung pagkalumpo din pwede ding makuha sa mga patay na mga damo or nabubulok na mga halaman. Kaya dapat fresh greens or fresh na damo yung ibibigay nyo sa kanila. Alam nyo bang mas maganda naman talaga kapag pure feeds yung pinapakain sa ating mga alaga or pure commercial feeds. Kaso sa mga katulad nating mahihirap or may katamtaman lang na budget para sa mga manok natin, medyo mabigat talaga kapag purong feeds. Kaya sinasuggest ko po talaga kung ano yung mas mura sa lugar nyo, doon po kayo. At kung meron man kayong ibigay na alternatives, pwede po yan para makatipid. Pero hindi din pwede na purong alternative feeds lang. Dahil syempre kapag nanenegosyo ka, dapat mas mabilisan yung produksyon. So kailangan mo ng quality talaga na feeds, yung premium. At kapag nabibreed ka, hindi pwede na puro itlog lang. Dapat talaga yung itlog, maganda yung shell, maganda yung quality, and syempre merong similya. Kaya mas napapabilis namin yung pagdami ng aming mga alagang manok dahil sa patuka na ginagamit namin. Ugaliin din na palaging magbigay ng vaccine 3 months to 6 months. Lalong-lalo na sa mga sisiyo natin, B1, B1, Lasota plus IB, pwede sa mga sisiyo, pwede din po sa mga malalaki. And para sa mga 3 months pataas or 2 months pataas, gumamit po kayo ng Coryza vaccine. Palaging nasa uli yung pagsisisi. Yung iba kasi hindi talaga nagbabakuna, kaya yung mga manok nila pag nadapuan, wala na, quit na. Magastos at mahirap gamutin ang Coryza. Yung NCD naman, walang gamot para doon. Yung antibiotics nakakatulong pero hindi 100% na makakatulong talaga or makakasurvive yung manok kapag inatake ng aratay or NCD or Newcastle's disease. Maulan ngayon dito sa amin. First time umulan ngayong linggo. Dahil sa tulong ng automatic feeder namin, marami kami nabibigay dito sa kanila. Ito kasi maximum 10 kilos every automatic feeder. Mabibili nyo po to sa mga agrivets. Yung price naman ito is 235 pesos hanggang 265 pesos. Nakadepende sa mga suki. Yung ibang automatic feeder ko dito is 2.5 years na, ganyan nakatagal. Pero talagang nagagamit pa. Yung mga patubigan naman namin, yan yung bago, hanging siya. Madali lang linisan.
May kamahalan lang, times 2 yung presyo niya dun sa mga simpleng patubigan. Pero napakatibay nito, solid na solid. At higit sa lahat, maganda din po tignan dito sa manukan. Nadudumihan din po yan dahil yung mga manok natin, yung tuka nila, ginagamit po nila sa kanilang pagkaykay. Pero twice or thrice a day kami, nag-change ng tubig para malinis talaga. Kapag wala ka naman pambili ng automatic feeder, pwede naman yung mga PVC pipe na extra nyo, hatiin nyo lang. Yan, tignan nyo, no, di ba? Mas nakakamura. Kapag naging wise ka kasi dito sa pagmamanok, halimbawa mura yung patuka, maganda yung quality. Ibig sabihin yan, marami sila napuproduce, and kapag yung mga naproduce nila is nabenta nyo, mas malaki yung kikitain nyo. Pagkatapos tumila ng ulan, ito na po yung mga manok natin, yung iba humahapon na. Yung ibang mga manok naman dito is sinisimot yung kanilang mga pagkain. Dahil maganda yung binibigay natin na pangangailangan ng mga manok at kompleto yung kanilang bakuna, maganda din po ang kakalabasan ng kanilang similya. Healthy dahil sa healthy feeds and healthy vitamins. At higit sa lahat, walang mortality sa batch na to. 100 plus to at talagang walang namatay kahit isa. Mapapansin nyo rin sa katawan nila, napakaganda. Kondisyon na kondisyon. Mas mataas na protina yung kailangan ng mga sisiw natin kumpara sa mga breeders. Dapat talaga dito is pure commercial feeds. Kapag 3 weeks naman, pwede na kayong magbigay ng corn grits. Hanggang sa mag-upgrade kayo, at mas nakakamura na dahil mas marami na yung organic na pinapatukan nyo. Kahit anong crumbles, okay po dito. Basta't yung mga high density. Sa pag-aalaga ng sisiyo, dapat talaga 100 watts yung gamit nyo. Kapag 50 watts lang kasi, tapos ganito karami, ganito kalaking kulungan, talagang manghihina yung mga sisiyo. Kaya yung nakikita nyo ngayon, 200 watts po lahat yan, total ng watts ng ating mga ilaw para sa ating 100 plus chicks. 4 to 6 inches naman yung taas ng ilaw mula sa flooring. Mas magandang lagyan ito ng Rizal, pero kami kasi dito, inaalis namin yung sako every morning. Ang ating brooding pen is gawa sa tinadtad na kawayan. At yung paggawa ko dito is 600 pesos lang. Palibot nito may sako pero sa gilid at gilid wala na para makapasok yung hangin at makalabas po yung medyo mabahong hangin na. Ganyan lang po kasimple mag-alaga ng sisyo. Yung dapat talaga dito, alam nyo yung mga techniques. Pero lahat ng techniques ko, sinasabi ko na. O, di ba? Napakasimple lang at sinasabi ko na lahat ng techniques ko sa inyo. Napakalamig ngayon dito sa amin. Kakain muna ako ng batchoy. Sarap.